Maraming salamat na sa krus ng Kalbaryo ay iyong pinatunayan ang iyong dakilang pagmamahal sa amin. Kung saan kinuha ng aming Panginoong Hesus ang aming mga kasalanan, ang aming mga karamdaman, ang aming mga kapighatian, mga sumpa at mga kahirapan, upang sa ganon, aming maranasan ang iyong itinakda na uri ng buhay na sabi niyo, buhay na merong pagtatagumpay. So that Father, in the name of Jesus, we thank you that based on what He has done at the cross, we can just come before you and we can just stand and we can just say, truly you are good. And truly that we have a victorious life. We declare our faith. We declare we believe your word. We believe in everything that you have done for us. And so that we say, no weapon formed against us shall ever prosper. At walang pwedeng maghiwalay sa amin mula sa iyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat na maging sa pananampalataya na iyong ibinigay at pinagkaloob sa bawat isa ay naroon ng katagumpayan. So that whoever is in Christ Jesus truly has become a new creation. Father, we thank you for this morning and we continue to ask, have your way. Continue to open the eyes of our understanding and speak unto us. Maraming salamat. We give you back all praises, honor, and glory in Jesus' name. Amen. Amen. Come on, greet one another. Amen. Amen. Good morning. Okay? So, pakibatim nga yung mga nasa paligid natin. Pakikumusta sila? Okay? So, we praise God and we honor the Lord and truly we continue to put our faith in the Lord. Yamang ang sinasabi ng kanyang salita ay meron at merong katagumpayan sa bawat mananampalataya. Okay? Na kapag pinanghawakan natin ang kanyang salita at ating pinagbubulay-bulayan sa ating mga buhay or iniisip natin palagi ang mga pangako ng Diyos. Well, the thing is, in First John chapter 5 in verse 4, 1 John chapter 5 verse 4, ito yung sinasabi mula sa mga talata na we're in as people of God and as children of the living God, we need to learn to become established at tayo ay patuloy na manghawakan, patuloy na ang kanyang salita ang siya nating ilagay sa ating mga buhay. Okay? So 1 John chapter 5 verse 4, can you show us? Okay, so ang sabi niya roon, for every child of God defeats this evil world and we achieve this victory through our faith. Okay? So, bawat anak ng Diyos, or if you will be show me the ESV, so ang sabi ron, for every child of God, o lahat ng isinilang sa Panginoon, for everyone who has been born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. So,
Ano man ang mga pinagdaraanan o ano pa man ang mga kaganapan sa mundong ito, kung alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, kung alam mo na ikaw ay isang mananampalataya, well, ang sinasabi ng mga talata, ikaw ay merong pagtatagumpay. So going back to NLT, ito yung sinasabi niya sa NLT, for those who are using the NLT, okay? So sabi niya, for every child of God, so we have the potential. So ang bawat isa, ang bawat mananampalataya ay hindi ho itinakda na tayo ay pagtagumpayan ng mundo. Tayo yung itinakda para magtagumpay sa mundo. O ano pa man ang mga sistema o ano pa man ang mga pinagdaraanan, ano pa man ang mga sitwasyon, hindi ho sinasabi na ang mga sitwasyon na yan ang siyang tatalo sa bawat isa sa atin. Okay? So, if you are a child of God, then this evil world will never overcome you. So, iyon ang isang bagay na pakatandaan natin. Iyon ang isang bagay na dapat makita ng bawat isa sa atin. Na kahit na ano pa man yung problema, kahit na ano pa man ang kaguluhan, well, ang mga problema ng mundong ito ay hindi ho dinisenyo para pagtagumpayan ka. O kaya para ikaw ay matalo. Kundi ikaw ay dinisenyo para talunin yan. Why? Because in verse 5, this is the key. So sabi niya ron sa first verse 5, and who can win this battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. Okay? So, only those who believe that Jesus is the Son of God. So, you see, we have to understand na sabi roon, ikaw ay tinakdang overcomer. So you are an overcomer and you will always overcome. But the thing is, are we or do we really believe that Jesus is the Son of God? So, maliwanag ang sabi ng mga talata. So, sino ang pwedeng magtagumpay? Who can win this battle against the world? Or in other translation, ang sabi roon, who can overcome the world? Who overcomes this world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. So, as people of God, ang ating pananampalataya ay ating inilalagak sa ating Panginoon. Ano pa man ang mga pangyari, ano pa man ang mga kaganapan sa mundong ito, we have to be declaring what we are believing. Okay? Dahil madalas iyan ay lumalabas sa bibig ng bawat isa sa atin. Kanya nga mayroong sinasabi palagi na ang isda ay nahuhuli sa kanyang bibig. So ganun din ang mananampalataya at ang di mananampalataya. Lahat yan, kumbaga, lahat tayo. Whatever we go through, dumidikit. Okay? So, whatever we go through in this life, so the Word of God is saying, ikaw at ako, we have to understand, greater is he that is in us than he that is in the world. Kung bakit tayo magtatagumpay? 1 John 4:4. Ang sinasabi riyan, kasi higit siyang makapangyarihan na naroon or sumasa atin. Okay? So, ang sabi niya roon, but you belong to God, my dear children, you have already won a victory over those people because the Spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in the world. Okay? At yan ay madalas nakikita sa ating mga pananalita o naririnig mula sa atin. And you can go with me in 2 Corinthians chapter 4 in verse 13. So, eto yung sinasabi. Okay? So, 2 Corinthians chapter 4 verse 13. Ang sabi ron, but we continue to preach because we have the same kind of faith the psalmist had when he said, I believe in God, so I spoke. Show me the ESV or the NIV. Okay? So, ang sabi niya roon, na kung ano yung pananampalataya na meron tayo, so ang sabi roon, it is written, I believe, therefore I have spoken. Since we have that same spirit of faith, we also believe and therefore speak.
So parehong pananampalataya. Kanya sa buhay na to, ang isang bagay na dapat nating tingnan palagi, ano ang meron tayo? Hindi yung wala tayo. Huwag natin sukatin ang buhay natin sa kung ano yung wala tayo. At yan ay hindi nasusukat sa material na bagay. Ang kailangan tingnan mo at doon mo ibatay ang buhay mo, sino ang naroon sa iyo? Sino ang sumasayo? Sino ang kasama mo? Ano ang pangako ng Diyos? So don't let the social media define you. Don't let the branding define you. Don't let the algorithm or whatever is going on in the world ang siyang magbigay ng definition ng kung ano ka. You have to go to the Word and you have to stand in the Word. So, you need to memorize what the Word of God is saying. And you need to be declaring ano ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa iyo. Dahil sa atin, yung natapos natin, o yung ating background, o ano mga tao sa paligid natin, lahat yan. Ang ginagawa nilang definition sa atin ay kung ano yung nakikita nila, kung ano yung buhay natin. No, start to define yourself based on who is with you, who is in you, and what are the promises of God over your lives. Ano yung mga pangako niya? Okay? Kasi kung ang titingnan natin palagi ay walang iba kundi yung pangyayari at kaganapan at mula doon ay sinusukat natin ang buhay natin, then parehas lang tayo ng mundo. Wala tayong pinagkaiba sa kanila. Okay? Ang pinagkaiba lang natin ay tuwing araw ng linggo yung pinupuntahan natin. So that's why, as people of God, well, I believe God will always give us opportunities for an encounter with Him, for an encounter with the power of God. So there are many things wasted in this life. So, we have great opportunities. So again, turn with me in Luke chapter 12. So Luke chapter 12. So we have been looking at this passage of Scripture. But I want us to see ang tinatawag na moments o kaya mga pagkakataon na kung saan ito'y nasasayang. Wasted opportunities of life. So life's wasted opportunities. Kung babalikan po natin ang verse 1, nariyan po ang ating Panginoon nang sabi roon, meanwhile, when a crowd of many thousands had gathered, so that they were trampling on one another, Jesus began to speak first to His disciples, saying, be on your guard against the yeast of the Pharisees, which is hypocrisy. And then, marami pang sinabi ang ating Panginoon. And then, dinescribe niya ano ang magiging takbo ng buhay ng tao. Na kung saan, ang sinasabi niya, hindi ho kung ang mundo umaasa na paganda ng paganda o gaganda ang panahon, gaganda ang bawat sitwasyon, at lalong magiging maganda ang daigdig. Hindi ho. Papunta ho ang daigdig sa kung ano ang mga palatandaan noon o kaganapan bago dumating ang dilubyo sa panahon ni Noah, bago hukumin ang Sodom at Gomorrah, o yung mga nagdaang kapanahunan, ang sinasabi roon kung ano yung kasamaan noon ay siyang patutunguhan ng mundo bago dumating ang araw ng Panginoon. Pero hindi ho inilagay
na ang mananampalataya ay magiging kasamang biktima ng mga pangyayaring yon, kundi ang mga mananampalataya ay inilagay para maging asin at ilaw, para magsilbing gabay sa mga di mananampalataya, para sabihin sa kanila na ganito, merong pag-asa, merong dapat na ating tingnan at siya lamang ang pwedeng maging pagtuunan ng pansin upang mabago ang ating mga sitwasyon. So, that's why when Jesus was preaching, there are lots of people. Ang sabi ron, thousands of people. Kaya nga sila nagtutulakan, naapakan na nila ang bawat isa. Okay? So, kailangan na ng crowd control. And here is Jesus preaching and teaching them. Okay? And speaking about the Holy Spirit. Speaking about the kingdom of God. Kasi kapag binasa mo ang chapter 12, yan ho yung Matthew 6:33. Yung binabasa natin ng Matthew 6:33, nandyan din. Tinatalakay din ng Panginoon. At ang sinasabi niya roon, seek ye first the kingdom of God. So, if we will look at life today, well, I would say, baka ma-frustrate tayo kung ang ating titingnan o ang gagamitin natin ay walang iba, kundi yung pananaw ng sanlibutan o yung pag-asa ng sanlibutan. Padilim ng padilim ang daigdig. Kaya makikita natin, halimbawa, ang mga bata ngayon, ano ang napakalaking problema sa mga paaralan ngayon? At yung mga kabataan na tinutukoy ngayon, o mga minors, o mga minor de edad. So, what is the problem going on today? That's why, as believers, tayo ho ay binibigyan ng pagkakataon na sa buhay na to ay hindi maging katulad ng sanlibutan, kundi tayo ay maging asin at maging ilaw ng ating mga ginagalawan. So that's why when Jesus was there, and here was a man na nagkaroon ng pagkakataon para siya ay magsalita, instead na pakinggan ano yung itinuturo ng Panginoon, ano yung kanyang sinasabi dito sa mga naunang talata, verses 1 to 12. Ano ang sinasabi? Ano yung itinuturo niya? And then, here comes this man. So, halimbawa, if you will have an opportunity to talk with the mayor ng Las Piñas, ano sasabihin mo sa kanya? Salamat, Mayor, na advance tayo, talo natin ang Muntinlupa, talo natin ang Parañaque, cancel kaagad ang klase. Bago pa man lang bumagsak ang ulan, advance na tayo. Yan ba sasabihin natin? You see, this man has an opportunity na naroon, nakikinig kay Jesus. Pero ano ang sinabi niya? Yung issue ng buhay niya. Which is, ano ba ang higit na mahalaga? Ano ang dapat niyang pakinggan? Ano ang dapat niyang matutunan? Because bago dumating ang talata, bago dumating yung verse 13, ang sinasabi riyan ng ating Panginoon is yung pagdating ng Holy Spirit, ano ang gagawin niya kapag ikaw ay humaharap sa mga pagsubok, sa mga pag-uusig, sa mga usapin ng pananampalataya. Okay? At ang sabi niya, huwag kang mag-alala dahil ang banal na Espiritu ang siyang magiging tagapagturo mo. Siya ang magsasabi ng kung ano ang iyong bibigkasin, ano ang iyong sasambitin. But this man was not listening because in verse 13, ang sabi niya, nung kanyang makita or nung magkaroon siya ng pagkakataon, eto sinabi niya, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Okay? Ang nakikita niya yung injustice sa buhay niya. So gaano karami sa atin ang ating nakikita ay hindi yung opportunity, kundi ang nakikita natin yung problema, ang nakikita natin unfair na pagtrato. At ang sasabihin natin, ay, hindi tama yung ginawa nila sa akin, hindi tama yung pagtrato nila sa akin. Well, kahit na hindi tama yung sitwasyon, kahit na unfair sila, kahit na merong bias, the thing is,
What will you do? Okay? What are you going to do? What are you going to say? So, you can waste the opportune time by dwelling on things na kung saan makikita ano ang naroon at nagahari sa puso niya. Ang nakikita niya is yung kanyang kapatid, ginugulangan siya. Ang nakikita niya, yung kapatid niya, hindi tama yung ginagawa sa kanya. Ang nakikita niya is hindi sapat yung ibinigay na mana sa kanya. Unfair yung kapatid niya. And most of the time, ganun din. We dwell on things. Instead na ang makita natin, eto'y pagkakataon. Okay? I believe God's promotion is always waiting for each and every one. Yung breakthrough, yung promotion, nag-aantay palagi yan. Pero, ang problema kasi, yung attitude natin. Okay? I've encountered many things na kung saan, ang sabi sa akin, ba't hindi ka gumante? Well, sa akin, ang nakita ko is, eskwelahan para sa akin. Ang itinuturo sa akin, yung attitude ko, ano yung magiging attitude ko when it comes to those things? See, when we went to Baguio, huminto kami nag-pause ako nitong pagbalik. And I've seen the reactions. Okay, pinost ko na merong maagang namasko, nangaroling. Okay? So, kinuha yung isang, sabi nga ni Sister Jade sa akin, binalikan mo ba nung nagpakarga ka ng gas? Sabi ko, hindi. Okay? But you see, I posted. Ha? Baka merong mga ilangan ng isa pa. Kaya nga sabi nung pinsan ko, yung sa comment niya, baka isa lang ang kailangan. Yung isa naman sabi niya, sana lumingon-lingon ka, baka mamaya merong kinakabitan doon. Hindi, napansin lang namin nung nasa Baguio na kami. Okay? Pero isa lang naman yung hinintuan namin. Sabi ko, hindi pwede doon sa mga CR break namin dahil saglit lang kami sa mga CR break. Yun yung yung conclusion namin, siguro kaya isa lang yung natanggal niya dahil ang tagal bago ako bumaba ng sakyan. Inaantay ko muna yung umorder ng mga pagkain kung nandun na yung pagkain. Pagkatapos nun, saka ako bumaba. Pagkakain ko, lumabas din kaagad ako. So sabi ko, kaya siguro hindi natuklap yung iba. See? But you see, you can say, ano ba naman yan? Yeah. Naranasan ko noon. Hubcab naman ng Pajero noon. Nakapark kami doon sa amin. Overnight na parking. Paggising ng umaga, pagpunta ko sa parking area, pagdating doon, wala yung isang hubcab. Sabi ko, bakit isa lang? So, syempre, isa lang ang kailangan eh. So, iyon lang ang kinuha. So, we face many things in this life. At anuman yung kaharapin natin, either it's become an opportunity for us to learn. Okay? Or, it's an opportunity naman na na-i-expose ano yung nilalaman ng puso natin. Kung tayo ba ay nagrarant, so, kaya sabi ko, no, I'm not ranting. I'm just posting that. Gusto ko lang maging aware ang karamihan ng umaakyat doon. You see, kapag nakita natin o na-encounter natin ang pagkakataon, o doon sa mga kasama namin na naroon sa Baguio, well, it's an opportune time for them para lumabas kung ano yung
Sila ba'y matatakutin? O sila ba'y magpapanik? Nag-aantay ako kung sino magpapanik at magsasabi, Pastor, uwi na tayo, nag-aalala na tatay ko, nag-aalala na nanay ko. Well, hindi nila naranasan yung earthquake eh. Ha? Si Julian lang. Si Julian lang ang naiwan. Sabi namin naiyak kasi nagpapaiwan. Naiwan siya. Oh, naramdaman niya. Sabi niya, Pastor, ang lakas. Malakas talaga yon, 4.5 eh. Akala natin hindi malakas, pero malakas. Dahil mula Baguio hanggang Pangasinan, yumayanig yan. Kaya kami, sabi namin, hindi tayo sa Quezon dadaan. Dahil mas mahirap dumaan sa Quezon na hindi mo kita yung nasa tuktok ng bundok na mga gumugulong na mga bato. Ang dinaanan naman namin ay Marcos Highway. Puro fog na walang makita. Pero pag yung cellphone ang ginamit mo, ang liwanag ng daan. Okay? Kaya nakabukas. Sabi ko, paano ba to? Dahil hindi nga namin makita yung harap namin eh. O binuksan ni Ache yung cellphone. O Dad, may kasalubong tayo. O liko dyan. O kaliwa ng konti. O kanan ng konti. So, you see, we were observing. At yung sabi namin, well, ito yung normal na nararanasan namin tuwing kami ay nagmi-mission. Tuwing kami ay pumupunta ng Mountain Province o kaya Nueva Vizcaya. Na minsan, kapag nakita namin halos wala kami makita, gusto na naming bumaba sa sakyan at bahala na yung driver. Maglakad na lang kami, antayin namin siya sa ibaba. So, and now, the experience. See? You see, we will always be given moments na wherein we can grab the opportunity and say, Lord, thank you dahil sa lahat ng pinagdaanan namin, sa lahat ng aming mga landas, or everything that we went through and everything that we will go through, iningatan mo kami, inalayo mo kami sa anumang uri ng kapahamakan. Okay? And as well as it's a moment to encounter one another and to learn from one another what's going on in their life. Na minsan akala natin, siguro ang taong to, maraming pera to. But you see, hindi yung gaano karami. But what you see is in their heart. Ano yung meron sa puso nila na kung saan ang opportunity na ibinibigay ng Diyos ay para mapatunayan na kapag ikaw ay naging anak ng Diyos, well, you are there as it's either you call yourself blessed, na kahit na walang laman yung wallet mo, walang laman yung pitaka mo, walang laman ang bulsa mo, at sasabihin mo, ako ay pinagpala. Bakit? God is with you. Okay? Hindi yung kapag may pera ka lang, saka mo sasabihin, blessed ka. Hindi. Ang pagiging blessed ay yung sino ang naroon sa iyo at sino ang kasama mo. Why? Because even in the darkest nights, maging sa gitna ng kadiliman na dinadaanan natin sa buhay na to, we have God and He will never leave us, He will never forsake us, and He will guide us. So that's why we are rich, we are blessed. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Okay? So, ngayon, natatakot na muli ang ating bansa. Bakit? Dahil sa napabalitang COVID. Saan na naman? QC. So, meron sa Quezon City uli. Kaya sabi nila, nako, well, the thing is, praise God. Nung dumaan tayo noon, di tayo iniwan ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Alam natin kung anong dapat natin gawin, di po ba? So, that's why the thing is, if you will have an encounter with the Lord, or may pagkakataon ka, or sa buhay na to,
in what is going on in our nation, what is the question you are asking God, or what are the things you are telling God? Anong sinasabi mo sa Diyos? Kasi dito, pagdating sa Kanya, ang sabi ng tao, sabihin mo sa kapatid ko, hatiin yung mana namin. So ibig sabihin yung focus niya yung mana. Ang focus niya yung material na bagay. Hindi yung relationship. Hindi yung ano ang gagawin niya doon sa kanyang kapatid. So, that's what he was asking. Okay? Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Well, eto, si Solomon, nung siya ay merong encounter sa Diyos, in 1 Kings chapter 3, starting with verse 1, 1 Kings chapter 3, nung siya ay magkaroon ng enkwentro sa Diyos. So ang sabi roon, Solomon made an alliance with Pharaoh king of Egypt and married his daughter. Okay? Si Solomon, sa kanyang panahon, ang ginagawa niya is para manatili ang kanyang posisyon. Ang sinasabi niya, ang ginagawa niya is political marriage. Kaya napakarami ng asawa niya. Kaya sabi ng iba, pwede naman pala yun eh. Wala naman sinasabing pwede yun eh. Si Solomon yun. Ang Biblia, isinusulat niya ano yung actual na ginawa ng isang tao. Hindi yan pinagtatakpan. Lalo na sa Old Testament. Pero sa New Testament, hindi yung ginawa ng tao ang isinusulat. Ang isinusulat, ano ang ginawa ni Kristo para sa tao, para sa atin. Okay? So, ngayon, ang sabi roon, Solomon made an alliance with Pharaoh, king of Egypt, and married his daughter. He brought her to the city of David until he finished building his palace in the temple of the Lord and the wall around Jerusalem. The people, however, were still sacrificing at the high places because a temple had not yet been built for the name of the Lord. Solomon showed his love for the Lord by walking according to the instructions given him by his father David, except that he offered sacrifices and burnt incense on the high places. The king went to Gibeon to offer sacrifices, for that was the most important high place, and Solomon offered 1,000 burnt offerings on that altar. So imagine. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream, and God said, ask whatever you want me to give you. So if God will tell you the same thing, ask. So the question is, what are we asking or saying before God? Dahil verse 6, ang sabi niya, Solomon answered, you have shown great kindness to your servant, my father David, because he was faithful to you and righteous and upright in heart. You have continued this great kindness to him and have given him a son to sit on his throne this very day. Now, Lord my God, you have made your servant king in place of my father David. But I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong, for who is able to govern this great people of yours? So ang hiningi niya, ang sabi niya, Lord, give me wisdom. Okay? So verse 10, the Lord was pleased that Solomon had asked for this. So God said to him,
Since you have asked for this, and not for long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment in administering justice, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Moreover, I will give you what you have not asked for, both wealth and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. So, nung kanyang ma-encounter ang Diyos, ang sabi ni Solomon, nung tanungin siya ng Diyos, ano ang gusto mo? What do you want? So, ganun din sa atin. The same thing, doon sa tao, doon sa na-encounter niya si Jesus. What question or what will you say to that person kapag tinanong ka, anong gusto mo? So, ang sabi ni Solomon, Lord, give me wisdom. Actually, in other translation, give me wisdom. At ang sabi ng Panginoon, dahil hindi ka humingi ng ano pa mang bagay, sabi niya, yung hindi mo hiningi, ibibigay ko sa iyo. See, would you turn to your neighbor at tanong mo, if you will encounter the Lord, or if God will ask you, what do you want? Ano sasabihin mo? Ha? Ano sasabihin nyo? Malamang, marami ang tatanungin, Lord, payamanin mo ako. See, pero si Solomon, ang hiningi niya is, Lord, give me wisdom. And then, yung hindi niya hiningi, isinamang binigay sa kanya. Kasi, kahit nga may pera ka, kung wala ka namang wisdom, okay? There are lots of people who have money but they don't have wisdom. Hindi nila ma-enjoy ang pera nila. Who will enjoy their money? Kahit nga meron ka 1,000,000 sa bangko eh. Kung di mo naman na-i-enjoy, nag-aalala ka palagi, baka mabawasan yung 1,000,000 mo, then something is wrong. Di ba? Naku, kahit na meron ng bayarin, may pera naman sa bangko, 1,000,000. Ayaw galawin. Paano pag yung hindi mo alam hanggang kailan ka? Paano pag hindi mo alam kung hanggang saan yung buhay mo? Meron tayong kapatiran. Nung pumanaw siya, 300,000 plus ang naroon sa bangko. Hindi na nakuha. Imagine, binigyan mo yung bangko ng 300,000. Naging kanila na yun. Bakit? Kasi yung requirements para ma-withdraw yun, yung gagastusin, aabot ng mahigit 200,000. Kaya, huwag kayong maglalagay ng pera nyo sa bangko na kayo lang ang kayo lang nakakalam at kayo lang yung pwedeng mag-withdraw. Huwag. Gawin yung dalawa palagi, joint account palagi. Amen. At saka huwag manghihinayang na bawasan yung pera sa bangko. Kakapanghinayang, kailangan mo ng gamot, ayaw mong mabawasan.
Hindi, magtiis na muna. Bahala na si Lord. Kaysa mabawasan yun. Bahala na si Lord. Binigyan ka na nga ni Lord ng pambili o ano pa man magagastos. Di ba? So, eto, may isa pang tao. Nababasa natin palagi. Go with me in Proverbs chapter 3. Sa Proverbs chapter 3, isang tao na ang kanyang pananaw naman sa buhay. Starting with verse 1. Proverbs chapter 3, para makita natin. Okay, so ang sabi roon, my son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. Verse 2, for they will prolong your life. Proverbs 30. Okay, Proverbs 30. Pero maganda yan. Okay, so ang sabi roon, the sayings of Agur, son of Jake, on an inspired utterance, this man's utterance to Ithiel, I am weary, God, but I can prevail. So, ang sinasabi niya, Lord, pagod ako, pero magtatagumpay ako. Okay? So, surely I am only a brute, not a man. I do not have human understanding. Or masyado siyang mapagpakumbaba na ang sabi niya, wala siyang pangunawa na katulad o talino na katulad ng isang tao. Para lang siyang hayop. So, sabi niya, okay, verse 1, I have not learned wisdom, nor have I attained to the knowledge of the Holy One. So, hindi niya natutunan ang magkaroon ng karunungan. Okay? Nor have I attained to the knowledge of the Holy One. And afterwards, ang sabi niya, who has gone up to heaven and come down, whose hands have gathered up the wind, who has wrapped up the waters in a cloak, who has established all the ends of the earth. What is his name, and what is the name of his son? Surely you know. Verse 5, every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in him. So better memorize the word of God dahil talagang flawless yan. Mga mukha natin, kahit anong skincare ang ilagay mo dyan, meron at merong flow yan. Okay? He is a shield. Every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in him. Okay? Do not add to his word, or he will rebuke you and prove you a liar. Verse 7, two things I ask of you, Lord. Do not refuse me before I die. Ito yung kanyang panalangin. Okay? Keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, who is the Lord? Or I may become poor and steal, and so dishonor the name of my God. So, show me the NLT. At balik tayo sa verse 7. So, ang sinasabi niya rito, okay, sabi niya, O God, I beg two favors from you. At etong kanyang panalangin, sabi niya, bago siya mamatay, o sa buong buhay niya, sabi niya, first, help me never to tell a lie. Okay? Second, give me neither poverty nor riches. Give me just enough to satisfy my needs. For if I grow rich, I may deny you and say, who is the Lord? And if I am too poor, I may steal and thus insult God's holy name. Buti na lang, wala pong verse 10 nang sinasabi roon na God granted his request. Okay? Hindi katulad sa 1 Chronicles chapter 4 verses 9 and 10. 1 Chronicles chapter 4, isang tao, okay, nang sabi roon, there was a man named Jabez who was more honorable than any of his brothers. His mother had named him Jabez because his birth had been so painful. Verse 10, he was the one who prayed to the God of Israel, oh, that you would bless me and expand my territory. Please be with me in all I do and keep me from all the trouble
and God granted him his request. I like that passage. Nang sabi roon, tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin. Ngayon, kung babalikan natin si Agor, ang sinasabi niya roon is dalawang bagay. Ilayo mo ako sa kasinungalingan, at ang sabi niya, pangalawang request niya, huwag mo akong bibigyan ng kahirapan o kaya ng kayamanan. Give me neither poverty nor riches. Anong hiling niya? Sapat lang. Sapat lang. Gaano karami sa atin ang gusto natin sapat lang? Masyado tayong makasarili. Ang desire ng Diyos is to bless us to become a blessing to others. So, the thing is, in your encounter with God, or dito sa ating buhay, what are you asking God for? Madalas, di po ba? Kapag merong birthday celebration, at bago, halimbawa kapag sinisindihan yung birthday cake, ano ang sinasabi ng mga tao bago mo i-blow yung cake o yung candles? Ano yung wish mo? Di po ba? Or sa atin, what is your prayer? What are you asking God for? What do you want? So, ano ang gusto natin? Ano yung prayer natin? Yung prayer ba natin ay, Lord, bigyan mo ako ng sapat lang. So, katulad nun, makyat kami ng Baguio. Ilang kami? 25. Kung sapat lang ang meron ka, how can you minister to others na nung pagdating sa Baguio, gusto palang magbike? Hindi pala, nagbike kayo, no? O hindi kayo nagboating. Pero sumakay ng kabayo rin. Nagboating? Wala. Okay. So, sumakay sa kabayo. Sabi namin, ba't di ka sumakay ng kabayo? Kasi kawawa naman yung kabayo. Ay, yung iba gustong sumakay ng kabayo. Kaso, ano problema? Magkano? 430 minutes. Oh, so, yung iba sa atin, ayaw sumakay. Bakit? Sapat lang yung baon. Sapat lang. Papunta at pabalik. Sapat lang na bago umuwi ay pambili ng kung ano mang pwedeng ipasalubong sa pamilya. See? If you have just enough, what about the others who are with you na walang sapat? So, that's why kapag ikaw, when you encounter the Lord, are you going to waste the moment by asking or saying the wrong question or the wrong thing? Or are you going to ask the right question? Or are you going, if God will say unto you, anong sasabihin mo? July na tayo. Kasunod yan, ang bilis ng August. At lalong mabilis, pagtuntong natin number. Di ba? At matatapos na naman ang taon. The question is, after 2026, ano nangyari sa buhay mo? Hindi yung bahala na si Lord.
Nadadagdagan yung taon natin. God actually is giving us opportunities to have wisdom, to have understanding. At pagkakataon para ang buhay natin isaayos. And you can know what's in your heart. Nasa nilalaman ng puso natin, nakikita doon sa mga post natin. Diba? Kung nagrarant tayo, nandoon sa post natin. Or nagpapasalamat tayo, nasa mga post natin. Everything. Let's pray. Father, we thank you. And Lord, thank you for this opportunity that truly we can just come and we can just say, Lord, it's you that we want. Your presence. Ang presensya niyo, Panginoon, ang siyang higit na pinakamahalaga sa bawat bahagi ng aming buhay. Dahil ang iyong presensya ang siyang totoong kalasag namin. Ang iyong presensya ang siyang totoong protection namin. At ang seguridad ng aming mga buhay. So Father, we just thank you and we just want to honor you today. And Lord, teach us to always ask the right question. We thank you, we praise you, we honor you. In Jesus' name. Amen. Amen. Ako, naranasan ko sa iba't ibang pagkakataon na madalas kapag na-encounter, halimbawa, kung merong mga importanteng tao na kapag na-encounter mo, madalas, merong kagad yan, selfie. O kaya magpapapicture and then ipopost natin na meet natin yung isang tao. And many times, maraming pagkakataon sa buhay ko na hindi ako kumukuha ng picture. O kaya kahit saan ko man ma-meet. There was one time, nasa SNR ako, and we came across, we came across Pastor Samral. Si Pastor Samral, hindi mo basta malalapitan yan. Kailangan makipag-appointment ka para makipag-usap sa kanya. At hindi kanya haharapin kung di kanya kilala. Okay? Maraming beses, hindi ako lumalapit sa kanya para magpa-picture. Pero pag lumalapit ako, niyayakap niya ako. Ang tanong niya palagi, how are you, my son? What do you like? Nung magkita kami sa SNR, sabi niya sa akin, oh, you're here. Sabi ko, yeah. And I'm so glad to see you here. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, what do you want? Come on, you can choose. And afterwards, sabi ko sa kanya, now, I want your prayer. Just pray for me. What kind of prayer? Blessing? Prosperity? Health? At ang sabi ko, whatever God is putting in your heart, release His word over my life. And from there, pinag-pray niya ko. Nasa SNR kami. So, pagkatapos nun, hindi ako nagsabi na, selfie muna tayo. Para may proof ako. So, many times, if you come across people, ano ang hinihingi or sinasabi natin? Marami ako na-encounter.
Ang unang sasabihin, Pastor, may kailangan po kaming ganito. Sige po, ipagpipray ko kayo. Pastor, prayer is good, but we need. See, what is the most important thing to say in the presence of the Lord? Or what is the most important question, if ever, that you will be asking the Lord? Okay? Kaya sa buhay na to, it is my prayer na may natutunan ang bawat isa sa atin. So, go with me. Again, I want to remind to each and every one of you na sa atin, bilang mga mananampalataya, if you will go with me in Ecclesiastes chapter 5, verse 19. Ecclesiastes chapter 5, verse 19. 19 and 20. So sabi niya roon, and it is a good thing to receive wealth from God and the good health to enjoy it. Dalawang bagay. Maraming tao, pinagpapala ng Diyos. Pero madalas, hindi nare-recognize ang Diyos na siya yung nagbibigay ng pagpapala dahil ang nakikita, sariling sikap at sariling kaparaanan. Kaya, pagdating sa ibang bahagi ng buhay, ang sabi nila, ayaw ng Diyos na tayo yumaman. No. You can read the scripture. It is God who gives wealth. So it is a good thing to receive wealth from God. And the good health to enjoy it. Good health. To enjoy your work. What's your work? Are you enjoying your work? Or are you enduring? Sabi niya dyan, enjoy. And accept your lot in life. This is indeed a gift from God. Na ano man ang katayuan natin sa Panginoon, yung sabihin natin, Lord, thank you. Alam ko, ito'y nanggaling sa inyo. At lalo kong pagyayamanin. Okay? So, verse 20, God keeps such people so busy enjoying life that they take no time to brood over the past. Ito. Kaano karami sa atin pinapangunahan ng nakaraan? Yung nakaraan, imbis na nasa likod natin, nasa unahan natin palagi. Na naroon ang takot palagi, baka ganito, baka ganon. And we can no longer enjoy life because of so many baka. Okay? So ang sabi roon, God gives such people. Sino yan? Yung sa verse 19, yung pinagpala ng Diyos and at the same time, they have health to enjoy. Para ma-enjoy yung pagpapala ng Diyos. Kaya nga sinasabi natin, kahit na meron kang 1,000,000 sa bangko, kung hindi mo naman ma-enjoy. Okay? Kahit na wala kang 1,000,000, if you can enjoy your life, then that's wealth. Amen. So, if you can enjoy your wife, your husband, and say to them, thank you. Or if you can enjoy your children, they are God's gift. They are wealth. Or enjoy your grandchildren. Alam mo,
nyo, maraming gustong magkaapo. Tapos yung mga may apo naiinis sa mga apo nila dahil makukulit, maiingay. Minsan sasabihin, tumahimik ka kayo dyan. Pinapaalis. O kaya yung mga magulang. Maraming gustong magkaanak Kaya nga, kapag hindi magkaanak, kahit pusa na lang, o aso na lang. Kami, nasa Korea kami. Alam ba niyo sa Korea, mas gusto nila mag-alaga na lang ng, pusa o kaya aso, kaysa anak, kaysa magkaanak sila. See? They cannot enjoy their life. Kaya ganun ang ginagawa nila. Gusto nila mag-enjoy ng buhay. So that's why ang sinasabi niya ron, it's a good thing to receive. So every wealth comes from God. Except doon sa kaparaanan ng mundo. Iba yung yumayaman ng nagnanakaw. Iba yung yumayaman na alam mong iyan ay pagpapalan na nagmula sa Diyos. Okay? And at the same time, to have the good health to enjoy it. Kaya, praise God. Salamat po sa inyo, Faith Life Family. Salamat sa leaders, mga leaders natin. Salamat to my family, to my children. Na kumbaga, plan at least kahit na once a month or once a year, lumabas and try to enjoy life. Ay, sayang yung gastos, so wag na tayo lumabas. Ay, ang daming tao, daming palusot. Di ba? Hindi mo kaya pwedeng bayaran yung pagpunta mo ng Baguio, ang lamig. Sarap ng tulog. Nababayaran ba yung tulog doon? Ano yung parang nakita kong post ni Rich? Ano yan? Sabi na nanay niya, ano yung pang-entry? Uy, actually, pumunta ka lang doon. Yung lamig ba doon ay kayang tumbasan ng aircon dito sa Manila? Ha? Kelly, kaya ba? Hindi, di ba? Iba yung karanasan doon. Julian, yung naranasan mo earthquake. Ha? Ba? Ha? Saka yung nakita niyang ahas. Nakakita ng ahas. Pinicturan pa niya. Siguro kung kasama si Angel noon, iniyakan niya yung ahas. Kasi dalawang ahas nandun doon sa kalsada. Ha? Nagpanik. So, you see, di napakain din namin sila ng gulay. Kumain ba kayo ng gulay? Naranasan nila, ibang gulay doon, ibang gulay sa Maynila. Kahit pag binaba mo na sa Maynila, iba na ang lasa Pero pag doon, fresh na fresh. Pagdating sa Manila, iba na. So, you see, you have to learn to enjoy life. Hindi ko alam kung nag-enjoy sila. Yung sa pababa, yung sa Cannon Road, yung paakyat kami ng Cannon Road. Dinaan namin sila. Nakita nila yung leon o unggoy. Yung ulo ng leon. Zigzag. And afterwards, doon kami sa kabila, sa Marcos Highway. Na fog naman yung kanilang na-encounter. Akala mo may nagpapausok. Di ba? So you see, you have to learn that true wealth is not the material things. It's the moments wherein you can have good memories. Amen? So, learn to enjoy things. So, even as we come and we honor God today, alam po nyo,
Proverbs chapter 3 verses 9 and 10, ang takot natin palagi ay yung mauubusan tayo. Mula doon sa narinig naming sharing, doon namin nakita na kasi kapag tumingin ka doon sa sweldo mo at yung mga bayarin mo, talo ka. Pero kung ang tingin mo doon sa sweldo mo, na katulad ng kung paano ang Panginoon kaya niyang i-multiply yung 5 tinapay o 5 isda at 5 loaves and 2 fish. Hirap Tagalog tuloy. Okay? 5 loaves and 2 fish, God is able to multiply them. Then, yung loaves at fish kasi speaks of our daily sustenance. Yung pang-araw-araw nating pagkain yun. Pagkain ang tinutukoy nun. O yung ating pang-araw-araw na budget. Then, when it comes doon sa ating mga sweldo, God is able to multiply it gaano pa man yan kaliit o kalaki. Doon mo makikita, the power of God will work in your situation. Okay? So, lalo na, doon sa narinig na namin, nung mga nakaraang kasing mga training natin, mga past years, nagtuturo tayo paano isulat lahat ang expenses, isulat magkano pumapasok, magkano ang lumalabas. And then nakita nila, ito lang yung pumapasok, pero ito yung gastos namin. Paano to? Saan nanggaling to? Wala naman kami inutang. So, that's where the power of God comes. A display. And it has been many years. Hindi natin pwedeng sabing, isang buwan lang pinatunayan ng Diyos. No, taon. Kasi ilang taon na yun. Ngayon, di na naglilista. You see? Pero dati, bakit tinuturuan nating maglista? Para matuto. And afterwards, kung alam mo na ang iyong pinagmumulan ng pagpapala ay ang Diyos, then, no need. Okay? So, let's all rise up and let's honor God. Because in verse 10, the key will always be the honor that we give unto the Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Salamat, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, we thank you. And even as we come before you today, to the God who is able to do exceedingly abundantly more than we can ask or imagine, to Him be the honor and glory. Lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng kaluwalhatian ay nais naming ibalik. Nagpapasalamat kami dahil kayo ang Diyos na siyang tumutustos sa amin, na kayo ang Diyos na siyang patuloy na nagpapatunay that you are the blesser, you are the provider. And Lord, we don't look towards the things that we have or sa tao na sila magpo-provide para sa amin. But Father, we look unto you as the source of everything. So that Father, even this day, we commit your children before you. And in this time of worship in the area of giving, we just want to say thank you so much. Thank you, Lord, na walang anumang pagpapagal sa inyong harapan ang nawawalan ng saysay, kundi pinagpapala nyo ang bawat anak nyo so that not just with enough, but rather more than enough, so that we can be a blessing to others. So that this day, we just continue to stand on your word, and that by faith, I declare your word that says, my God shall supply
all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. That, Father, as we give, it will be given back unto us, good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give unto our bosom. So we praise you and we honor you this day, and we receive the answers to our prayers by faith in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah.